with this story mga kababayan, ah humina yung kwento ni ni Glenn Chong mga kababayan by his own story. Nawala yung bigat po kasi hindi man pala sigurado kung natuloy. Di ba? Hindi siya sigurado. Unang-una, hindi man siya sinama. Naniwala kayo mga kababayan dito sa mga kwento ngayon? Ano yan, Mr. Maravillas? Na yung ating Pangulong BBM nandaya po nung nakarang eleksyon gamit yung Smart Magic. Ito ngayon yung lumilitaw mga kababayan na mga balita sa mainstream. Wala po sa mga tawag dito, malalaking newspapers. Pero yung Politico News, pinick up yung balita, nagpa-presscon pala si Glenn Chong. At ini-insinuate niya mga kababayan na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, through Mrs. Lisa Marcos, nandaya po nung nakarang eleksyon. Ito po yung balita ngayon sa Politico News. Maniwala kayo rito sa mga kwento-kwentong ito. Basahin ko sa inyo. Lisa Marcos. Yan o. Lisa Marcos, Smartmatic President, reportedly met before May 2022 polls. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo yung ating video. At saka wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito pa yung balita, mga kababayan. They are actually creating doubts in the minds of the Filipino people na nag-landslide win, mga kababayan, noong 2022 election yung ating Pangulong Bongbong kasi nandaya daw. What? Mag-file kayo ng election protest. Kailangan gawin ninyo na legal para makasagot yung kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magpa-recount kayo. Di ba? Tulad ng ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon nang natalo siya dahil sa Smart Magic. Di ba? Nung presidential 2016 presidential and vice presidential election, mag-file din kayo para may weight yung inyong mga allegation, pero papriskon. May mali siya po. Di ba? Iisipin ng mga tao, may nagpupunduan yan. Lalo yung apelyido ni Glenn Chong. Baka niya kasi, naging disgruntled kasi hindi na-appoint. Di ba? Hindi maalis yung pagdududa ng mga tao. More than 1 year na niya. Parang yung iba na mga dating sumusuporta mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos during the campaign nang hindi mapagbigyan po. Ayon, kasama yung ilang mga vloggers. Bumaliktad po. Naging mga salot na dilawan na po. Naging mga anti-Marcos na. Di ba? But anyway, ibigay ko sa inyo mga kababayan yung kwento rito para at least alam ninyo. Alam ko naman, di naman kayo maniniwala sa sa narrative na to mga kababayan.
Sino ba naman yung maniniwala na nandaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos with that landslide win and with the popularity, mga kababayan ni BBM during the election and until today? So sabi rito mga kababayan sa mga kwento-kwento, First Lady Lisa Araneta Marcos reportedly met with Smartmatic President Roger Piñate in the weeks leading to the May 9, 2022 elections. Sabi po ito ni former Biliran Representative and Attorney Glenn Chong. Ito yung naging claim niya sa press con na ginawa kahapon. The other day yata. Ano ngayon? September 14. Kahapon, September 13. Wednesday. In a press conference Wednesday, September 13, Chong accused Smartmatic of violating its contract with the Commission on Elections by allegedly meeting with a representative of a presidential candidate, referring to President Bongbong Marcos. Kung saan mga kababayan, yung alleged representative po, si Lisa Marcos mismo. So sabi rito sa kwento ni Glenn Chong, Smartmatic was the election technology, as a background story pala. Smartmatic was the election technology provider for the May 2022 elections. Chong has repeatedly accused the tech firm of engaging in anomalies since its partnership with the COMELEC began in 2010. The year of the first automated elections in the Philippines. Ngayon, sabi rito mga kababayan sa kwento, Chong claimed he knew about Marcos' supposed meeting with Piñate. Alam ko anya. Kasi anya, I work as an advisor to the presidential campaign of a presidential campaign of Ferdinand Marcos Jr. is starting October 2021. Ngayon, sabi niya rito, sometime anya in March 2022, Marcos called him and Attorney Ivan Oy and Hubert Guibarra to a meeting. Itong sinasabi niyang Marcos, baka malito kayo, referring ito mga kababayan kay Mrs. Marcos. Kay Lisa, pag sinabi kasing Mrs. Marcos, pumapasok sa isip natin si Mrs. Imelda Marcos. Hindi po, si Lisa Marcos, Attorney Lisa Marcos ang tinutukoy niya. Chong quoted Marcos as allegedly saying, during the meeting, guys, I have a meeting with the owner of Smartmatic. I need two technical guys to come with me. He, however, said he was reportedly told by Marcos that he cannot accompany her to the meeting because they presumably referring to Smartmatic officials. Hate you so much. So, hindi man pala siya sumama. So, kasi hindi man siya pinasama. Kasi alam daw ni Mrs. Marcos, galit na galit sa kanya yung Smartmatic. Yan mga kababayan ang sabi rito sa kwento. So sabi rito, Oy is now the Secretary of the Department of Information and Communications Technology, while Guibarra is the Senior Deputy Executive Secretary. So sabi rito sa balita, Chong claimed Piñate was the Smartmatic official who met with Marcos and the two technical guys. Though he said none of them would ever admit the meetings ever took place. By itself, meron siyang, referring to Mrs. Marcos, plausible deniability niya. Ang plausible deniability niya is hindi naman nangyari yung meeting. Ngayon, sabi niya rito, ang sagot ko doon, may subsequent events na nangyari to support the idea na nag-usap kayo ni Piñate, sabi ni Chong. With this story mga kababayan, humina yung kwento niya.
ni Glenn Chong, mga kababayan, by his own story. Nawala yung bigat po. Kasi hindi man pala sigurado kung natuloy. Di ba? Hindi siya sigurado. Unang-una, hindi man siya sinama. Pangalawa, mga kababayan, comes the story na baka hindi man natuloy. You see? So with that, ano yung motibo, mga kababayan ngayon? After 1 year, nagsasalita si Glenn Chong ng ganito. So sabi rito ni Glenn Chong, may ebidensya niya that Piñate was in the Philippines from April 19 to 23, 2022 and May 3 to 18, 2022. Pero wala man po kayong ebidensya na nagkita sila ni Mrs. Marcos. Di ba? So, ang maganda nito, Atty. Glenn Chong, abogado ka naman, mag-present ka ng solidong ebidensya. Siguro may picture ka na ipapakita na magkatabi o nag-uusap si Mrs. Lisa Marcos with the Smartmatic president. Tapos, may mga witnesses ka, iarap mo sa husgado, then you file a petition in court or magpa-recount kayo. Di ba? Umanib kayo kay Lenlen. Dati, kaanib kayo ng ating Pangulong Bongbong during the time ng protest niya, election protest. Di ngayon, doon kayo kay Lenlen umanib. Kasi si Lenlen, feeling niya, siya yung nanalo. Di ba? I-file din ninyo yung election protest. Na ang leading po ni yung lamang, more than half yung lamang, mga kababayan, ni President Bongbong Marcos sa kanyang katunggali na si Lenlen. So sabi rito sa balita, Chong said he found it odd that a victory party was already underway at Marcos campaign headquarters along EDSA 2. Along EDSA 2 hours after voting closed on May 9, 2022. Siyempre naman po, landslide win. So normal reaction ng mga supporters po. Nakita ko to. Napanood sa mga live streaming ng mga vloggers po. Makikita naman ninyo yung trend na talagang milya-milya yung lamang. So normal sa mga supporters na mag-celebrate agad-agad po. So sabi rito ni Glenn Chong, the timing of the celebration coincided with the alleged rapid counting of the votes where 37% of the votes cast were already tallied within the first hour after precinct closed. Ipa-recount ninyo? Di ba? Pero pag ganitong papriskon, may mali siya po. Iisipin ng mga tao, ay, kuan man lang yan. Politika lang anya. Kaduda-duda. Di ba? At saka, inintay pa niya na after 1 year, mga kababayan, iisipin tuloy, disgruntled anya. Siguro anya, hindi na pagbigyan. Di ba? I-file ninyo po ang election na protest, magpa-recount kayo. Pwede kayo magipag-alyado na. Kasi bumaliktad na kayo, hindi ituloy-tuloy na ninyo. Magipag-alyado kayo para lumakas yung loob ni Lenlen na gumastos din. Di ba? Para sa recount. So sabi rito, the quick count of the ballots on election day showed Mr. Marcos with a substantial lead over his rivals. He was proclaimed president with a vote of over 31 million. Ipa-recount ninyo po yung 31 million. Chong said Smartmatic should no longer be involved in the 2025 midterm polls and future elections in the Philippines. Yan po mga kababayan yung kwento. Ano tingin po ninyo? Credible yung kwento ni
yung expose ni Glenn Chong. Post your comments mga kababayan. Yun man lang po ang kwento natin for now. Baka lang gusto ninyong i-try po ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.